tayo po ay sama-sama iisa ang ating puso sa paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoon. Maaari po ba natin palakpakan ang ating Diyos na buhay? O alam niyo? Hallelujah! Praise Jesus! Amen. Ang sabi po sa Psalms 136, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. His love endures forever. Give thanks to the Lord of lords. His love endures forever. To Him who alone does great wonders, His love endures forever. Who by His understanding made the heavens, His love endures forever. Who spread out the earth upon the waters, His love endures forever. Who made the great lights, His love endures forever. The sun to govern the day, His love endures forever. The moon and the stars to govern the night, His love endures forever. To Him who struck down the firstborn of Egypt, His love endures forever. And brought Israel out from among them, His love endures forever. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. Maraming salamat po, Panginoon. Truly, your love endures forever. At iyon ang katapatan mo sa bawat isa sa amin. Ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamahal. Salamat, Panginoon, ngayong umaga. Hayaan mo na magpuri kami magpasalamat, O Diyos. Hallelujah.
sing. Oh, love you, Jesus, I love you. I will sing, I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above Jesus, your name above every name, Jesus, your name above every name, Let's continue to praise Him. Lord, we declare your goodness in this place, oh God. Hallelujah. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord, I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Yes, all my life you have been faithful. Yes, all our
sing of the goodness of God. Let's sing all my life. All my life you have been faithful. Yes, all my life, Jesus. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Let's lift our hands to Jesus. All life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you are faithful, Jesus. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. Oh, yes, Jesus. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. Mari po ba nating itaas ang ating kamay sa Panginoon? Simulan natin magpuri sa ating Diyos na buhay. Let's open our mouth. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are so good to us, Lord. Hallelujah. With every breath that we have, Jesus, we praise you. We praise you, Jesus, for your faithfulness. We praise you. Hallelujah. Praise. Lord, you are good. Lord, you are good. Lord, you are good. You are good. You are good. Yes, let's praise Him. Let's praise Him. Hallelujah. Hallelujah. We praise you. We lift your name, Jesus. Let's speak praises.
for your Holy Spirit. We thank you for your presence in our midst, Jesus. Hallelujah. Lord, truly your goodness is running after us, Jesus. Kahit saan man kami magpunta, Panginoon, ang iyong pagmamahal, ang iyong kabutihan, ay sinusundan kami, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Salamat po na kami sama-sama nakakapagpuri sa oras na ito, Panginoon. Tunay na walang katulad ang iyong presensya. Napakaganda, Panginoon. Napakaganda, napakalakas, O Diyos, ng iyong kapangyarihan sa lugar na ito. Panginoon, tunay na ikaw ang aming Diyos. Tunay na ikaw ay buhay sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa umagang ito, patuloy naming inalalapit ang gawaing ito, Panginoon. Lord, our only goal is to serve you, is to bring you praise, Jesus. At sa pang-ooras na ito, Panginoon, hayaan mo mas nais ka pa naming kilalanin, Panginoon. Sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon, patuloy mong buksan ang aming mga puso. Lord, pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Ang mga kapatiran namin na naririto sa lugar na ito, maging ang aming mga kapatid na nasa online streaming ng Facebook Live, O Diyos. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga ito. At patuloy kaming magpupuri. Patuloy kaming sasamba at sasayaw at magagalak, Panginoon, sa iyong presensya ngayong umaga. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang bawat isa ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Hallelujah. Amen. Praise you, Jesus. Ngayon po ay unang linggo ng December. Nako, napakabilis po ng panahon. At tayo po ay nasa huling buwan na ng taon ng 2021. Amen. Yan po ay sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit sa Diyos. Yes. Today is the day. Amen. I'm casting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more. Knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Yes, Lord. Once again, I'm casting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus, Jesus. Yes, I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more. Looking at all you have in store for me, it's good, it's good, it's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. We're trusting in what you say. Today is the day. Amen. Jesus. Hallelujah.
Amen. Let's clap our hands. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. All my days I live for you. All my days I live for you. I will stand. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. All my days I live for you. All my days I live for you. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what today is the day. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm giving you my fears and sorrow. Will you lead me? I will follow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Yes, Jesus. Today's the day. Amen. Praise the Lord. Today is the day that the Lord has made. Hallelujah. Oh, let's give thanks to the Lord. His love endures forever. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand, with a mighty hand and outstretched arm. His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Oh, sing praise. Yes, sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. Amen. From the rising to the setting sun, His love endures forever. Amen. And by the grace of God, carry on. His love endures forever. Let's sing praise. Yes. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and
Kawayan po natin ang ating mga kapatira, kawayan po natin sila habang tayo po ay umaawit ng pamaskong awit. Glory! Please go, please go. Woo! Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Yes! Maligaya ang araw na ito, sapagkat isinilang ang Panginoon. Araw ng pag-ibig, araw ng pagbibigay. Talahan! Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, huwag kalilimutan, ang araw ay kay Jesucristo. Amen! Yes! Woo! Palakpakan natin si Jesus! Hallelujah! Yeah! Woo! Praise the Lord! Maligayang Pasko po sa ating lahat, mga kapatid, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin na nasa iba't ibang panig ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Praise God! Unang linggo ng buwan ng Disyembre at huling buwan po ng taong 2021. Hallelujah! Amen! Praise God! At ngayon pong umagang ito, mga kapatid, tunay nga po na tayo po ay magsasaya sapagkat ilang taon din tayong, praise God, hindi nakaranas ng isang maligayang. Tignan po ninyo yung ating Christmas tree, buhay na naman. Praise God. Alam nyo yung Christmas tree yan, mas matanda pa yan sa mga anak ko eh. Praise God. Nauna pang nabili ang at bago isinilang aking buhay na buhay pa. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. At yan po, mga kapatid, ay atin pong isa-celebrate ang ating Christmas party on the coming December 19. Amen? Hallelujah. So, praise God. Our topic for today is all about courage. The need of courage. Lalo na ngayon na meron na naman panibagong banta ng COVID. Omicron. Praise God. At hindi pa yan ang huli, mga kapatid. Marami pang darating. Baka matapos po ang alphabet po ng... praise God. No, uubusin niya tayong alphabet eh. No po. At yung pong vaccine, sabi, wala na raw hong visa. Gumagawa sila ng panibagong vaccine na ituturok na naman sa inyo. Praise God. Hallelujah. Well, anyway, in 2 Timothy chapter 1, verse 7, the Bible says here, "For God has not given us a spirit of fear." Pakisabi nga ninyo, fear. The spirit of fear and timidity, but of power. Come on, shout everybody, power. Power
love, and self-discipline. Alright, maliwanag po ang sinasabi rito. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katatakutan. Okay? Praise God, the spirit of fear, ibig sabihin, hindi ito kaduwagan. Hindi yun ang ibinigay sa atin. Kundi ang ibinigay sa atin kapangyarihan o lakas ng loob or tapang. Praise God. In 1 Corinthians 16:13, Paul said, ang sabi rito, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Praise God. Laging pinagpapala ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Pwede na po tayong maupo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. At kayo po na nandiyan sa online streaming. Mga kapatid, ihanda po ninyo ang inyong sarili. Mamaya po yung inyo pong mga communion elements, yung pong katas ng ubas at yung pong tinapay na sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoon. 16:13 yan ha. Yung pong ating pong talata ay 1 Corinthians 16:13, hindi 2:13 ha. Praise God. Alright, praise God. What is the meaning of courage? According to Webster Dictionary, ganito po ang pagkaka-define ng courage. Courage is the ability to do something that you know is difficult or dangerous. Yan po ang definition ni Webster. Nang ibig pong sabihin, ang kakayahang gumawa ng isang bagay na nakatatakot o isang bagay na mapanganib. Yan ay ayon po kay Dexter. Ang kakayahang gumawa ng isang bagay na nakatatakot o isang bagay na mapanganib. In biblical definition, ganito naman po ang definition ng Bible about courage. Sabi rito, it is the choice. Okay? Courage is the choice and willingness to confront agony, pain, danger, uncertainty, or intimidation. Yan po ang kahulugan sa Biblia ng tapang o lakas ng loob. Ito ay ang pagpili, pagpayag na harapin ang paghihirap, sakit, panganib, kawalan ng katiyakan o pananakot. Yan po ang kahulugan ng courage kung ang pagbabasihan po natin ay ang salita ng Diyos. Amen? Praise God. So sa anumang larangan ng ating buhay sa mundong ito, kung ang nais natin o magtagumpay, kung nais nating magtagumpay, ang kailangan natin ay lakas ng loob or tapang. Tama po ba mga kapatid? Praise God. Naalala ko ang sinabi sa akin ng isang negosyante. Siya isang negosyante na malapit sa akin, kumari ko po siya. Praise God. Ang sabi niya po sa akin, mga kapatid, ang mga sinasabi po rito na, alam mo, pastor, hindi ka maaaring maging matagumpay na negosyante kung mahina ang iyong loob. Sino rito mga negosyante? Praise God. Meron bang mga businessman dito, businesswoman? Praise God. Hallelujah. Sabi ko sa kanya, bakit? Sabi niya dahil una sa lahat, hindi pera ang puhunan sa pagnenegosyo. Hindi ho pera. Sabi ko, wow, saan ka naman nakakita na magnenegosyo na hindi pera ang puhunan? Praise God. Para yatang napaka-imposible ng sinasabi mo, Mare. Praise God. Sabi niya sa akin, hindi ho talaga pera.
Ako man, sabi ko, wala akong gaanong karaming pera para mag-put up ng negosyo. Sabi ko, ano ang puhunan? Sabi niya, walang iba kundi lakas ng loob. Courage, yan po ang pinakapangunahing puhunan ng mga negosyante. Sabi niya, Pastor, alam mo ba na ang mga multi-companies na nakikita ninyo, hindi ho yan namuhunan ng malalaking pera o anuman. Ang puhunan ho nila, lakas ng loob. Praise God. Sabi ko, bakit? Sabi niya sa akin, kung hindi malakas ang loob mo para mag-loan sa mga bangko, ayan, yun ang nakuha ko. Yun po pala ang puhunan. Kailangan meron kang lakas ng loob, tibay, tapang, para mangutang sa bangko. Praise God. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Kailangan mo ng isang tapang at lakas ng loob. Kaya kung papansinin niyo, may mga negosyante, katulad nga po niya, di ba? Sino ba yung hinahabol ng gobyerno? Dahil sa napakalaking utang sa bangko ng Development Bank, yung may-ari ng PAL. Lucio Tan. Di ba? Ang laki ng inutang niya sa atin. Sa pamahalaan hanggang ngayon ay hindi pa nababayaran. Malakas ang loob nila na mangutang pero mahina ang loob para magbayad. Praise the Lord. Hallelujah. So dito ipinakikita mga kapatid, no, na ito ang puhunan. Gayun din naman, no? For me, it take courage for me para maging isang pastor. Kung mahina ang loob ko, hindi ho ako magiging pastor. Kasi kailangan ko po nasuwayin ang mga magulang ko. Kailangan ko ng tapang para iwanan ko yung relihiyon na kinagisnan ko na siyang iminulat sa akin ng aking ama. At kailangan kong iwanan yung stable kong trabaho para lamang ako sumunod sa panawagan ng ating Panginoon. Praise God. So it takes courage for me para sumunod sa Diyos kahit nangangahulugan ito ng kawalan ng anumang pangangailangan ko sa buhay. Praise God. Alam niyo ho, nung ako ay magpasya na maglingkod sa Panginoon, iniwanan ko ang aming sambahayan. Dahil sa takot ko nga, na alam ko naman na ako ay pagagalitan, hindi lang ako pagagalitan, gugulpihin pa ako ng tatay ko. Praise God. Pero kailangan ko ng lakas ng loob para ito ay gawin. Praise God. Hallelujah. Amen. Courage para magsimula sa panibagong yugto ng aking buhay. And even today, it takes courage for you and me to be here in this church. Kailangan nyo ng lakas ng loob para magpunta rito dahil hindi nyo alam, wala tayong katiyakan at kasiguran kung tayo ay mako-COVID. Amen? That is why some our members hindi nagpupunta, hindi nag-church, kontento sila sa live streaming dahil natatakot sila sa COVID. Amen? Praise God. Hallelujah. So, the Bible says, hindi ko kayo binigyan ng espiritu ng katatakutan. Ibig sabihin, espiritu ng kaduwagan. Hindi ho ako ang nagsasabi niya, baka magalit po kayo sa akin, kayo na nasa live streaming. The Bible is speaking to you right now that God has not given you the spirit of fear. But the Bible says in 1 Corinthians 16:13, be courageous. Maging matapang kayo. Maging malakas ang inyong loob. So, praise God. Alam natin mga kapatid, sa bawat
yugto ng buhay. No? Katulad po ng pag-aasawa, kailangan ng lakas ng loob yan. Tama po ba? Dahil hindi biro ang responsibilidad na kakaharapin mo sa pagpapalaki ng mga anak mo, sa pagtataguyod ng pamilya mo. Amen po ba? And also, sa bawat profesyon, like our brother here, si SPO1, it takes courage for him to be a policeman. Dahil yun ay nangangahulugan ng panganib ng kanyang buhay. Kung mahina ang kanyang loob, hindi siya magiging isang ganap na pulis. Tama po ba mga kapatid? Amen. At maging yung mga kalalakihan na nagpupunta ng abroad, kailangan din nila ng lakas at tapang ng loob. Dahil iiwanan nila ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa. Praise God, kasi kung mahina ang loob mo para mag-abroad, hindi ka magtatagumpay, hindi ka magsasucess. Amen. So sa bawat larangan at bawat karera ng ating buhay, kailangang malakas ang loob natin. Kailangan natin ng tapang. Amen po ba? Praise God. So even in our Christian walk, mga kapatid, kailangan po natin ng tapang at lakas ng loob. So this morning, ngayong pong umaga mga kapatid, the need of courage is essential to our Christian walk. Amen? Why? Why? Bakit kailangan natin ng tapang o lakas ng loob sa ating pong Christian walk? Sa paglalakad natin, sa pamumuhay natin bilang mga Kristiyano. Okay, magbibigay po ako sa inyo ng ilang mga dahilan kung bakit tayo nangangailangan maging kayo yan na nasa live streaming. Praise God. Unang-una po mga kapatid, it is because courage is God's command to every child of God. Utos ito ng Diyos na hindi natin pwedeng suwayin. Praise the Lord. Utos kanino? Sa lahat ng mga anak ng Diyos. Yan ang number one reason. Amen. Sabi ng Joshua, chapter 1, verse 6, pakinggan po ninyo, magpakalakas ka at magpakatamang na mabuti sapagkat iyong ipamamana sa bayang itong lupain na isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Pagdating ng talatang ito, inulit-ulit ng Panginoon kay Josue. Sabi ng Panginoon, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Huwag kang niligo sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man umaroon. Again, inulit-ulit. Praise God. Eto na po. Kaya po sinabi ito yung utos ng Diyos. Ano sabi sa talatang 9? Hindi ba kita inuutusan? Binigyan ng diin. Hindi ba kita inuutusan? Utos ito. Ha? Sabi niya, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot. Ni manlupay-pay. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Yun naman po pala. May dahilan para wala tayong dapat na ikatakot at para maging malakas ang loob natin. Amen? Bakit? Nakita niyo yung mga anak natin na kapag kaya ay mapupunta sa isang madilim na lugar, iba takot sila, pero pag kasama nila at tatay nila, hindi sila natatakot. Malakas ang loob nila. Amen? Kahit may nagbubuli dyan, no? Basta kasama nila ang tatay nila, sige, bulihin mo kasama ko tatay ko. Diba? Lumalakas ang loob nila. So ito pong sinasabi dito mga kapatid. Hallelujah.
And then, inulit-ulit ng Panginoon sa talatang 18, praise God, ng Josue pa rin. Sino man maging magsilaban sa iyong utos at hindi makikinig ng iyong mga salita sa lahat, inuutos sa kanya ay ipapapatay. Magpakalakas ka lamang. Magpapatay na mabuti. 4 na ulit na binanggit ng Diyos kay Josue ang mga salitang ito, ang mga utos na ito. Hallelujah! Isang utos na nararapat nating tuparin at nararapat nating sundin. Amen. Hallelujah! Praise God! Ilagay ninyo ang inyong sarili sa katatayuan ni Josue na sinasabi ng Diyos sa atin o sa inyo, hindi ko ba kayo inuutusan? Magpakalakas kayo at magpakatapang na mabuti. Praise God! Hallelujah! Isang utos na nagbibigay sa atin ng katiyakan, mga kapatid, na ang Diyos sa panahon na tayo po ay dumadaan sa mga mahihirap na buhay ay kasama natin. Amen? So yan ang number 1 reason. Bakit tayo bakit tayo kailangan magpakalakas dahil utos ito ng Diyos. Amen? Ikalawa, na dahilan kung bakit? Dahil ang mundong ating ginagalawan ay isang mundo na puno ng kahirapan, puno ng kaguluhan, puno ng panganib. Amen po ba? Para ilagay ka at mapunta ka sa ganitong sitwasyon at sa ganitong lugar, kailangan mo ng tamang lakas ng loob. Amen. Praise God. Dahil kung hindi, ano mangyayari sa'yo? Magiging stagnan ang buhay Kristiyano. Hindi ka lalago, hindi tayo uunlad. Nakita niyo yung bansang Israel, nung makontento sila sa Mara, ayaw na nilang umusan, ayaw na nilang mag-move on. Praise God. Kaya, dahil doon ang ginawa ng Diyos, pinapait niya ang tubig doon sa lugar na yun. Kaya napilitan sila. Marami sa rin, pagdating sa comfort zone, ayaw natin umalis. Contento na tayo sa kung ano ang ating kinalalagyan dahil takot tayo sa mga hirap at pagdurusa. Takot tayo sa panibago, sa panibagong laban ng buhay. Amen? Nakukontento na lang tayo sa kung ano ang mayroon tayo. Hindi na tayo umuunlad, hindi tayo lumalago sa ating buhay pananampalataya. Amen. Praise God. Sabi po dito mga kapatid, kung bakit sinasabi na kailangan natin ng lakas at tapak dahil nga sa kaguluhan ng mundo ito. Kung naalala natin, di ba, binanggit ng ating Panginoon sa John chapter 16, verse 33. Di ba? Sabi roon, sa sanlibutan ito ay mayroon kayong kapig-hatian. So, tinitiyak ng Diyos. Lahat tayo dadaan sa kapig-hatian. Lahat tayo sasabak sa mga na buhay. Amen? Praise God. Sabi niya, in this world, ye have tribulation. But be of good cheer, I have already overcome the world. Ano sabi niya? Pero magpakalakas kayo, magpakatama kayo, dahil napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen? Praise God. So ito yung magbibigay sa atin ng lakas at tapang ng loob. Yung salita na sinabi ng ating Panginoon. Ang sabi ng iba, ang nagpapalakas daw po
sa tao at nagbibigay sa kanila ng tapang at tibay ay yung mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Di ba? Sinasabi nila, pinagtibay na kami ng mga hirap, ng mga pinagdaanan namin, matibay na kami. Hindi po yun ang magpapatibay sa atin. Ang nagpapatibay sa atin ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Amen? It is the Word of God. Amen. Kasi sinabi ng Panginoon, no? Be of good cheer. I have overcome the world. So yung word na yon ang magbibigay sa atin ng kalakasan. 'Di ba? Sinabi nga doon sa Joshua, no, na ating binasa, na sinasabi rito mga kapatid, praise God, hallelujah, na magpakatapang ka, isagawa mo ang ayon sa buong kautusan. So, ibig sabihin, i-apply natin ang salita ng Diyos. Ang anumang mga maririnig natin, sinabi na aklat ng Pilipos 4, no? Anuman ang inyong natutunan, anuman ang inyong tinanggap, anuman ang inyong narinig, praise God, sa akin, ay, sabi niya, isagawa ninyo ang mga bagay na ito. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. And then, anong sabi po rito mga kapatid? Sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, eto pa, ang binabanggit ito, datapot alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. So, talagang mapanganib ang mundo natin. At yan na nga ay dumarating sa atin ngayon. Amen? Puro panganib. Praise God. Hallelujah. So, kailangan natin ng lakas ng loob dahil nabubuhay tayo sa isang panahong mapanganib. Amen? Hallelujah! Kaya nga, di ba, sinasabi po, no, ang mga tao sa huling panahon ay magiging maibigin sa salapi, maibigin sa sarili, maibigin sa mga kalayawan, praise God, mapaghimagsik. Sobra ang panganib. Praise the Lord. And then, anong sabi rito mga kapatid sa awit 34:19? Sabi ng awit 34:19, marami ang kadalamhatian ng matuwid. Wow. Praise God. Para ba nga ayaw ko nang maging matuwid kapag narinig ko ang mga salitang ito? Ayaw ko nang mamuhay bilang isang Kristiyano. Bakit? Kasi ang Diyos mismo ang nagsasabi, marami pa tayong pagdadaan ng mga kadalamhatian. Praise God. Pero anong sabi? Ngunit, inililigtas ng Panginoon sa lahat. Ayan na naman po, di ba? Praise God. Tatakutin tayo, bigla tayong i-comfort ni Lord sa kanyang mga salita. Praise God. Hallelujah. Glory to God. So yan po mga kapatid. Hindi tayo binigyan ng Diyos, hindi tayo inilagay ng Diyos sa isang lugar na kung saan ay makokontento tayo at magiging stagnant tayo. Ang gusto ni Lord, lumago at umunlad tayo. Amen? Praise God. Kaya sinasabi niya, magpakalakas kayo. Magpakatibay kayo. Magpakatapang na mabuti. At gaya po lang palagi kong sinasabi sa inyo, at gayon din ang sinasabi ng Panginoon kay Josue, wala siyang ibang papel sa mundong ito kundi magpakalakas, magpakatapang. Amen. Praise God. At yan ang ginagawa po natin. Kaya nga sinasabi, di ba, ng Joshua chapter 1 verse 8, dili-dilihin mo ang salita ng Diyos araw at gabi. So yun yung magpapalakas sa atin. Amen. Hallelujah. Magpapatibay sa atin. Kaya yan ang ginagawa po natin. Ang tanging papel natin sa mundong ito na ginagalawan natin na sobra ang panganib at hirap ay magpakatapang at magpakalakas dahil nga po may kaguluhan sa mundong ito. May panganib. Amen? Praise God. Ikatlo, mga kapatid, na dahilan kung bakit inuutusan tayo, bakit sinasabi na kailangan natin ng lakas at tapang ng loob. At ito ay upang masundan natin ang yapak
ni Kristo. Yung kanyang footstep na siyang ating naging halimbawa sa pagtitiis ng buhay. 1 Peter chapter 2 verse 21, sapagkat sa ganitong bagay kayo ay tinawag. Tinawag. Sino ang mga tinawag dito? Taas ang mga kamay. Praise God. Tinawag para saan, mga kapatid? Ha? Para saan kayo tinawag? Praise the Lord. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. Yun naman po pala, kapatid, ang pagkakatawag sa atin ay magtiis katulad ng pagtitiis na ginawa ni Kristo. It takes courage for Jesus to face the cross of Calvary. Sa katunayan, nakita niya yung mangyayari nung siya po ay nasa halamanan ng ng Gethsemane. Nanalangin siya at nakita niya yung karumal-dumal na mangyayari at magaganap. Ano ang sabi niya sa kanyang prayer? Panginoon, kung maari sana, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Yung saro po, mga kapatid, yun po yung cup of suffering. Praise God. Na pagdadaanan niya. But nevertheless, sabi niya, thy will be done. So, nagpakalakas na lang ang Panginoon. Nagpakatapang na lang siya para harapin at tiisin ang mga pagdurusang iyon. Kaya kung siya'y nagdusa para sa atin, ako at ikaw, tayong lahat ay nararapat din namang magdusa para kay Kristo. Amen! Hallelujah! Praise God! Dahil sa kanyang pagtitiis, dahil sa kanyang pagdurusa, ako at ikaw ay naligtas mula sa tiyak na kapahamakan. Amen! Tinubos tayo, inihaon tayo mula sa impyernong dapat natin kasadlakan. Inilipat tayo ng Diyos sa kanyang paraiso. Amen po ba? Kaya nararapat lamang tayo ay magtiis. Nakakatiis pa ba kayo? Ha? Kaya pa? Hanggang sa pagparito ng ating Panginoon? Di nga, mapahaba lang ako ng konti rito, gumagalaw na yung mga puwet ninyo eh. Tagal naman ni Pastor. Kailan kaya, anong oras kaya matatapos si Pastor? Ha? Di ba? Hinihintay nyo yung queuing eh. Di ba? Ano yung queuing? Ha? At panghuli. Ayan. Di ba? Parang si Pastora eh. Huli na lang po ito. Huling verse na lang po ito. Abay, hindi matapos-tapos yung huling verse niya. Praise God. Sabi ko, ilang huli na yung sinabi ni Pastora. Praise God. Hallelujah. At nakita nyo naman, mga kapatid, di ba? Yung improvement ni Pastora na pagpipreach. Nahirapan nga akong magkuha ng camera dahil ang likot dati, naka-standby lang sa pulpito yun. Ngayon, ang likot na niya. Oh. At sumisigaw at tumatalon-talon na. Sabi ko, naging bold na si Pastora sa pagpipreach. Hallelujah. So ito po mga kapatid, ito pong pagtitiis. Ha? Hindi natin kaya ito kung wala tayong lakas ng loob. Kung wala tayong tapang. Kaya sinasabi ng Panginoon, lakasan ninyo ang loob nyo, magpakatapang kayo dahil hindi lang yan. Hindi pa nga tayo umaabot doon sa tayo po ay sinasaktan na. Di ba? Tinatakot pa nga lang tayo eh. Natakot na tayo eh. Praise God. Hallelujah. So, kapatid, more to come.
marami pang pagtitiis. Marami pang darating. Kaya, kailangan nyo ng lakas ng loob. Kailangan nyo ng tapang. Ang ibig sabihin nito, kailangan pa rin nating patuloy na mag-aral ng kanyang mga salita at sama-samang tayo ay magbulay-bulay para lumakas at tumapang ang ating loob. Amen. Hallelujah. Ikaapat na dahilan, kapatid, dahil ang pakikipagbaka at pakikipaglaban natin ay spiritual. Ayan. Hindi pisikal. Kailangan mo ng tapang para harapin, labanan ang kaaway na hindi mo nakikita. Praise the Lord. Kaya, di ba sinabi, for I did not give you the spirit of fear. Praise God. Anong sabi ng Ephesians chapter 6, verse 10 to 13? Sabi po rito, sa katapus-tapusan, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Mangagbis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Hallelujah! Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. That is why yung COVID hindi natin nakikita. Amen? Praise God! Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y, pakinggan ninyo, upang kayo'y mga katagal sa araw ng masama. At kung magagawa ang lahat ay magsitibay. Praise God! Para tumagal sa labanan, kailangan ng lakas ng loob, kailangan ng tapang. Hallelujah. Amen po ba mga kapatid? Binibigyan din dito na magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa lalang ng diablo. At ang bawat lalang ng diablo ay hindi natin nakikita mga kapatid. Dahil nga spiritual ang labanan natin. So lalabanan natin to ng spiritual. Amen? Hallelujah! Praise God! At sinasabi po ng banal na kasulatan, di ba? Sinasabi roon na kung ang Diyos ay panig sa atin, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? So para labanan mo ang isang spiritual na kalaban, kailangan mo ng spiritual na kakampi. At yan ay walang iba kung hindi ang kanyang banal na espiritu na sinasabi ng banal na kasulatan, hindi ba ganinyo alam na ang espiritu ng Diyos ay sumasa inyo at nananahan sa inyo? Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon Diyos na buhay. Glory to God! Kaya sabi dito sa 1 Peter 5, 8-9, ano sabi dito? Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leyong umuungal ay gumagala, na humahanap ng masisila niya. Na siya'y labanan ninyo ng matatag. Sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay naganap sa inyong mga kapatid na nanga sa sanlibutan. So, ibig sabihin, marami na tayong mga kapatid ang dumaan sa ganitong mga labanan. Praise God. Amen? At ang diablo, ibig sabihin, yung danger, yung panganib, is always present. Tama po ba?
Yun ang pagkakasabi rito, na ang inyong kaaway, na ang inyong kalaban na si Satanas ay gumagala. So, laging present ang panganib. Kasi nandyan lang si Satanas, naghahanap ng tiyempo. Pagkakataon. Kaya sinabi ni Pablo sa unang Tesalonica 4, di ba? Sabi niya, neither give him no place. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo sa inyong buhay. So ano yung kanyang opportunity sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos? Okay? The moment na nakalimot kang manalangin, that is his opportunity. Wow, hindi siya nakapag-pray. Mahina ito ngayon. Walang lakas ito. Kasi hindi nag-pray. Madali ko siyang mabibiktima. The moment na umabsent ka sa worship service, that is also Satan's opportunity. Hallelujah. Amen po ba? Kaya nga, sinasabi ni Paul, huwag niyo silang bibigyan ng pagkakataon. That even Jesus Christ, nung hindi siya magtagumpay kay Jesus, iniwanan ba niya si Jesus? No. Basahin niyo sa Matthew chapter 4. Praise God. Nung hindi niya mapagtagumpayan si Jesus, ang sabi po roon, mga kapatid, dumistansya lamang si Satanas at naghintay ng ibang pagkakataon. Praise God. Hallelujah. So every time that we overcome Satan, hindi siya sumusuko. Still, naghahanap siya ng tiyempo. Kaya sinasabi ni Peter, di ba? Gumagala siya. Hallelujah. Praise God. Amen. Totoo ba yung pastor? Yes. Sa katunayan dito, nagmamasid siya. Naghihintay ng tiyempo doon sa mga kapatid natin na lutang ang isip. Na? Nagwo-worship, nagsasalita ako dito, pero iba ang iniisip. Sabi ni Satanas, nagpipreach yung pastor, pero iba ang iniisip. Kung ano lulutuin mamayang tanghali. Amen? Amen po ba? Praise God. Kaya nga sinasabi rito He is always present. Sa Bible sinasabi, with 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them. Sabi ni Jesus, kung saan naroon ang dalawa o higit pa na nagkakatipon sa aking pangalan, ako ay dumoroon sa kanilang kalagitnaan. Amen? Kaya kung naririto siya, maging ang diablo naririto at nagmamasid. Yung mga hindi naka-focus sa Word of God. Praise the Lord. Kaya huwag ninyo siyang bibigyan ng chance. Paano natin siya hindi mabibigyan ng pagkakataon? Sinabi ng Santiago. Anong sabi ng Santiago 4:7? Praise God. Hallelujah. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat, magsisalansang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Resist the devil and he will flee from you. Labanan po natin. Amen? Hallelujah. Huwag tayong atras, huwag tayong susuko. Praise God. Dahil tila marami sa mga anak ng Diyos sumusuko na. Ayaw nang lumaban. Glory to God. Sabi ko nga ron yung sa Zoom Bible Study, meron kaming kasama na, Pastor, hindi, parang suko na ako sa mga kabag-anak ko. Ang hirap share ng Word of God Praise God. Sabi ko, huwag mong sukuan. Kapatid, panalangin mo lang. Hindi naman ikaw ang mag-aakay sa kanila, hindi naman ikaw magko-convert sa kanila Ang Diyos, ang papel natin magtanim. Amen? Ang papel natin magpunla
ng binhi sa kanilang mga puso. Praise God. At hantayin mo ang ani. Hindi naman pag nagtanim ka, aani ka kagad. Merong proseso yan, may process yan. Kailangan mo lang magtiyaga. Amen. Kailangan mo lang ng lakas ng loob. Amen. Alright, number 5. Bakit kailangan ng lakas ng loob? Tapang. Dahil kailangan natin ito upang tumanggap ng himala sa Diyos. You cannot receive miracle unless you have courage. You cannot experience any miracles from God kung wala kang tapang at lakas ng loob. Amen? Paano nakatungtong si Pedro sa ibabaw ng tubig? Bakit? Nagpakatapang siya, nagpakalakas ng loob siya. Di ba? Nung makita niya, Panginoon, ikaw ba yan? Sabi mo nga, Panginoon, na ako ay pumarian. Hallelujah. Mababasa natin yan sa Mateo 14, kung saan nagpakatapang at nagpakalakas ng loob si Pedro para humakbang sa dagat. Kailangan ng lakas ng loob. Kung kayo ba'y aanyayahan ko na tayong lahat ay lumakad, susunod kayo sa akin, hindi kayo susunod. Sigurado. Di ba? Hindi ka naman si Jesus eh. Ba't ako susunod? So for Peter, kailangan niya ito para maranasan niya ang miracle. At pansinin natin, lahat ng pinagaling ng ating Panginoong Jesus, kung wala silang tapang at lakas ng loob, hindi sila makakaranas ng himala. Amen. Si Jairus, yung kanyang anak na naghihingalo. Di ba? Mababasa natin sa Luke chapter 8, kung saan pinuntahan niya ang Panginoon, lumapit siya at dumulog siya sa Panginoon. Sabi niya, ang anak ko ay naghihingalo. Puntahan mo siya at ipatong mong yung kamay at siya'y gagaling. Pero ano nangyari mga kapatid? Ano nangyari? Naantala ang pagpunta ng ating Panginoon. Emergency yun. Life and death are at stake. Praise God. Life and death. Pero ang nangyari, ginambala pa si Jesus ng isang babaeng inaagasan for 12 years. Naantala pa. Siguro kung kayo ang nasa katatayuan ni Jairus, ano ba naman ito kung kailan nagmamadali? Eksperyensado na kayo lahat dyan. Tayong lahat. Di ba? Kung kailan ka nagmamadali, yung sinakyan mong jeep, pupunta pa sa gasolinan, ano ba naman itong jeep na ito? Kung kailan naman ako nagmamadali, tsaka pa nagpakarga ng gas. Di ba? Sino naka-experience no? Taas ang kamay. Lahat tayo nakaranas niya, nagmamadali ka, yung driver mo, nagkarga pa ng gasolina, dami-dami na, hindi pa nag-full tank bago umalis sa garahe, ngayon pang nagmamadali ako. Di ba? Amen? Praise God! Hallelujah! So marahil ganun din ang pakiramdam ni Jairus. Kung kailan naman nagmamadali ako, hindi pa kanina pa siya nung ako'y wala, hindi pa siya lumapit kay Jesus. So, ano nangyari? Dumating yung kanyang alipin. Sabi sa kanya, Panginoon, wag mo nang gambalain si Jesus. Patay na ang anak mo. Hallelujah. Praise God. Anong sabi sa kanya ni Jesus? Dahil nanlumo siya, nanlupaypay siya, nanghina na siya, nawala na siya ng loob kasi nung una, ang lakas ng loob niya eh. Puntahan mo ang aking anak, patungan mo ng kamay at gagaling siya. Eto ngayon, nanghinat, nanlupaypay. Anong sabi sa kanya ni Jesus? Manampalataya ka. Buhay ang anak mo. Hallelujah. Amen? Pag sinabing manampalataya, ibig sabihin mo, magpakalakas ka, magpakatapang ka. Amen? Hallelujah. Dahil when faith comes, fear aalis. Mawawala ang takot pag pumasok ang pananampalataya.
Tandaan ninyo, hindi pwedeng magsama sa isang katawan ang pananampalataya at takot. Pag ang takot ang naghari, umaalis ang pananampalataya. Pag ang pananampalataya ang naghari, ang aalis ay takot. Sino ang gusto nyong papasukin sa inyong buhay? Ha? Praise God! So, ano nangyari? Nabuhay ang kanyang anak. Dahil nagpakalakas siya at nagpakatapang siya. Amen? At sino pa? Ha? Yung pong lalaking 38 taon nang may sakit na nakahundusay sa pool of Bethesda. Di ba? It takes courage for him to carry his bed. 38 years. Kapatid, maghapon ka lang humilata. Buong araw kang humiga. Yung pagtayo mong ganon, di ba? Hindi stable ang pagkatayo. Parang nahihilo ka, dahil nakahiga ka maghapon eh. Amen? Gasino pa itong 38 years? 38 taon. Amen? Yun nga lang ino-operahan sa mata eh. Di ba? Pag tinanggal na yung balot, sasabihin ng doktor, huwag mong basta-basta ididilat, dahan-dahan lang. Baka mabigla. Di ba? Amen? Praise God. Ito, 38 years, lumpo. Sabi ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan. Sinabi ba nung tao, Lord, napakahabang panahon, 3 dekada akong lumpot, hindi makatayo. Ngayon, yung pagtayo lang, okay na, pero yung sabihin mong kakargahin ko at bubuhatin ko yung higaan, by sobra na yun. Di ba? So, it takes courage. Kailangan niya ng lakas, ng loob at tapang para ma-experience niya ang himala. Amen po ba? Hallelujah. Praise God. At yung isang lalaki na dinala ng kaniyang mga kaibigan na di ba? Inihulog doon sa, ibinaba. Hindi pala inihulog, ibinaba. Pag inihulog kasi, binitawan na yun. Ibinaba ng kanyang mga kaibigan, nakita ni Jesus yung pananampalataya nung 4. Ha? Praise God. Sabi ni Jesus doon sa lalaking may sakit, di ba? Una sinabi niya, anak, lakasan mong yung loob, di ba? Sinabi roon, be of good cheer. Lakasan mong yung loob. Pinatatawad ang iyong kasalanan. Nakita at narinig ng mga Pariseo yung sinabi ni Jesus. Sabi ng mga Pariseo, sino itong taong ito na may karapatang magpatawad sa mga kasalanan? Narinig ni Jesus yung kanilang bulong-bulungan. Sabi ni Jesus, alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa taong ito na pinatatawad ang kanyang kasalanan o sabihin sa taong ito, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan. Praise God. Nung una siya ang dinadala at binubuhat ng kanyang higaan. Ngayon, siya ang nagdala at nagbuhat ng kanyang higaan. So it takes courage for him para mabuhat niya yun. Amen? Lakas ng loob. Kaya mga kapatid, ngayong umagang ito, gusto nyong makaranas ng himala, lakasan ninyo ang inyong loob. Yan ang kailangan sa mga taong nagnanais na makaranas ng himala ng Diyos. Hallelujah. We can never experience the miracle of God kung wala po tayong tapang at lakas ng loob. Para lamang tayong katulad nung yung paborito ng aking apo na si Desmo na animated na palabas. Yung pong aso na ang pangalan ay si Courage. Nanonood kayo noon? Nakapanood kayo noon? Courage the Cowardly Dog. Ang ganda ng pangalan niya, Courage, pero duwag. Ha? Duwag na aso, pero ang pangalan, Courage. Maraming Kristiyano, malakas ang loob, matapang, pero ang katotohanan, mahina. When it comes
pagdating sa mga pagsubok, pagdating sa kahirapan, nang lulupaypay at nang hihina. Amen? Praise the Lord. Nakakatiis pa po ba kayo? Para yata nga, sama na ng tingin nyo sa akin. Lastly, panghuli, mga kapatid. Lastly, kailangan ng lakas ng loob upang masunod ang lahat ng utos ng Diyos. Every child of God who disobey God's commandment, those are coward. Duwag. Only those who follow and do what the Word of God says are courageous. Amen? Hallelujah! Praise God! It takes courage for you to give your tithes. Hello? Kung mahina ang loob mo, hindi mo maibibigay ang ikapu mo. Kasi nangangahulugang ito ng kakapusan sa iyong pangangailangan. Pambayad ko na lang ito, ba't ko pa ibibigay sa gawain ng Diyos? Amen? Amen? Praise God. Yan po mga kapatid ang katotohanan, hindi ho si pastor ang nagsasabi niyan. Praise God. Kung ako lang ang medyo mababaw pa nga yung sinasabi na duwag ang mga walang lakas ng loob yung mga hindi nagbibigay. Mas masakit yung sinasabi ng Bible. Anong tawag doon? Mga magnanakaw. Di ba? Robber. Magnanakaw. Di ba sinabi ng malaki, ninanakawan ninyo ang Diyos? Sa paanong parang ka namin ninanakawan? Sabi nga, you rob God. Sabi ng mga Hapon, you rob God. Mga Hapon, yung letter L nila, nagiging R. You rob God? Yes, I love God. Yeah, you rob God? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sabi nung naalala ko nung nag-message sa akin, kinumusta ni DJ. Si DJ yung dati nating workers dito, na special child yun Praise God. Nag-donate siya ng isang set ng drums. Yung kanyang drums na second hand lang pero maayos at maganda pa, mga original pa. So, ang ginawa ko po, yung drums na dinonate niya, ibinigay ko sa ating church doon sa Karuhatan, sa Muntinlupa. Katarungan pala. Katarungan Village, nung ating branch doon, Ang nangyari po, ito pong drum set at yung mga instrument nila, nung panahon ng pandemic, nung panahon ng lockdown, ninakaw. Nilooban yung church. Praise God. So galit na galit si DJ nung malaman niya. Pinagmumura niya yung magnanakaw doon sa messenger, Sabi niya, mga magnanakaw na yan, hindi na sila natakot sa Diyos. Sabi ko, DJ, kalma ka lang. Sabi ko ganon. Sabi ko sa kanya, kalma ka lang. Huwag kang magalit. Sabi ko, mas matindi pa ang mga anak ng Diyos kung magnakaw. Kung galit ka sa magnanakaw, dapat mas galit ka sa mga anak ng Diyos. Mas galit, sabi ko, mas magalit ka sa mga anak ng Diyos. Itong mga magnanakaw na ito, dapat maawa ka. Ipag-pray mo, wag mo silang pagsasabihan ng masama. Sabi niya, bakit pastor? Kasi maraming mga anak ng Diyos, harap-harap ang pinagnanakawan ng Diyos. Di ba? Amen? Hallelujah! Purihin ang Panginoon.
Praise God. Alam nyo, magkaiba yung sinasabing kumukupit sa nagnanakaw. Parang, yun ba yung pagkakasabi ko ron? Yung nangungupit ay, ano ba yun? Ay yung mga scammer pala sa magnanakaw. Ha? Yung mga scammer, di ba? Nanakawan ka ng harap-harapan. While yung magnanakaw, patago. Ano sa palagay ninyo ang dapat na tawag sa atin? Magnanakaw o scammer? Palagay ko, scammer, no? Kasi harap-harapan natin pinagnanakawan ng Diyos. Di ba? Amen po ba? Praise God. So sinasabi rito mga kapatid, dapat malakas ang loob natin when it comes in our giving our tithes to God. Kasi mangangahulugan ito ng kabawasan sa ating mga kita o sa lahat ng ating mga pangangailangan sa ating sambahayan. Amen. Pero kung malakas ang loob natin, ano naman ang pangako ng Diyos? Ang pangako ng Diyos ay bubuksan niya ang durungawan ng langit. Ibubuhos ang pagpapala sa inyo at aalisin niya ang mga devourer, mga mananakmal. Ano yung mga mananakmal na yan? Mga sakit, mga kamalasan, mga kung ano-anong mga bagay na nag-aalis ng ating mga ari-arian. Amen? Praise God. At it takes courage for you to obey the command of God. Ano yung obey niya? Ano yung kanyang sinasabi rito? Ang unahin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Amen po ba? Kailangan mo ng lakas ng loob para mauna mo ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Mamimili ka. Trabaho, si Lord. Aba? Ano unahin mo? Siyempre, trabaho. Amen? Wala kang lakas na loob para kumontra sa boss mo. Pinag-o-overtime ka, dapat kang mag-overtime. Katuwiran mo, marami pa naman linggo para mag-church. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Hindi lang yon ang sinasabi dito. Kaya nga, di ba sinabi ng Lucas 10:27? Anong sabi ng Lucas 10:27, mga kapatid? Sabi rito, at pagsagot niya sinabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. Love the Lord your God, with all your heart, with all your soul, with all your strength. The word strength here, take note of this. The word strength here means even your job. Trabaho mo, unahin mo si Lord. Amen. Kesa sa trabaho mo. Kasi, ano ba ginagamit natin sa pagtatrabaho? Lakas. Di ba? Lakas ang ginagamit natin. Kaya sinasabi niya rito, with all your strength, love the Lord your God. Unahin mo siya. Kasi the more na nangihinayang ka sa overtime, mas malaki ang nawawala sa iyong pagpapala. Amen po ba? Praise God. At alalahanin mo, nakipagtipan ka sa Panginoon nung humihingi ka ng trabaho. Sabi mo kay Lord, Lord, makuha ko lang itong trabahong ito. Magsisimba ako palagi. Lagi akong nasa church. Present ako, hindi ako a-absent. Eto na, nakakuha na, na-promote pa. Praise God. At sabi niya, pinag-overtime siya, Lord, ito lang naman eh. Diba? Amen? Praise God. Hanggang sa sumunod na, nawala na sa church. Meron pa nga, mga kapatid, hindi lang nawawala sa church,
pati sa pananampalataya, nawawala na. Amen? And then sabi dito, hindi lang yun ha, at bumukisat, iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So love your neighbor as you love yourself. Praise God. So mahirap gawin ito. Pinakamahirap ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ibig sabihin kung paano mo pinakatutunguhan ang iyong sarili, kung paano mo pinapahalagahan ang iyong sarili, ganun din ang pagpapahalagang gagawin mo sa iyong kapwa. Amen? Praise God. At kailangan nyo ng tapang, lakas ng loob. So today, brothers and sisters in Christ, courage is all we need para maging successful ang ating Christian walk. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita, mga mensahe na amin pong napagbulay-bulayan, nawa mula sa mga oras na ito, Panginoon Diyos, dumating sa buhay ng bawat isa ang katapangan at lakas ng loob upang sa gayon anumang hirap at pagdurusa na maari pa naming kaharapin sa mundong ito, kami ay magiging matibay at matatag na ito ay aming mapaglalabanan at aming mapagtatagumpayan. Ikintal ninyo ng malalim sa aming mga puso at isipan ang mga mensaheng ito upang ito ay isang maging ganap na buhay na siyang sa amin, Panginoon, ay patuloy na magpapaalab ng aming mga buhay pananampalataya. Maraming salamat sapagkat sa umagang ito, O Diyos, nadama namin muli ang iyong kapangyarihan, ang iyong biyaya sa pamamagitan ng mga salitang ito. Salamat po, O Diyos, maging sa mga kapatid namin na nasa live streaming na ito, Panginoon. Lord, wag sana silang ma-open, Panginoon, sa mga mensahe, kundi ma-open ang kanilang mga puso sa katotohanan na ang salita mo, O Diyos, ay buhay at makapangyarihan. Ito ay matalim, matalas na katulad ng isang tabak, Panginoon, na nanunuot sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa, ng buto at ng laman, Panginoon, at nakatataho ng isipan ng maraming tao. Salamat po, Diyos, sapagkat ang salita mo ikinasihan mo para sa ikagaganap ng aming buhay Kristiyano. Salamat po. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, dadako po tayo sa ating pong tatay para i-atid sa ating aming communion. At sa lahat ng mga nasa online streaming, praise God. Ganda po ninyo ang inyong mga communion elements. Praise the Lord. Hallelujah. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo
Yan ang dugong banag upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Atin pong itaas ang tinapay. Ang tinapay nito ay sumisimbolo sa banal na katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Katawang tumanggap ng maraming latay, sugat upang pagalingin ang lahat ng ating mga sakit at karamdaman. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan sa unang Pedro 2:24 na sa kanyang mga latay, ang lahat ng sakit at karamdaman ay kanyang pinagaling. Kasabay nito, sa tinapay na ito ay ipinakita ni Jesus ang kahulugan ng kapakumbabaan. Na bagamat siya ay Diyos, ay hindi niya inaring kapantayan Diyos, kundi namuhay siya na katulad ng isang ilipin upang iwanan tayo ng halimbawa na dapat nating tularan. Na sa bawat tatanggap at sasalo sa tinapay na ito na sumisimbolo sa kanyang katawan, matuto rin tayong magpatawad. Dahil kung hindi, kinakain natin ang hatol sa ating mga sarili. At yan ang dahilan kung bakit sinasabi namin na kung kayo ay may galit, may puot, ipinapayong wag muna kayong kakain at sasalo sa banal na hapunan hanggat hindi kayo nagpapatawad. Taas po natin, maraming salamat po Panginoon sa tinapay na ito na sumisimbolo sa iyong banal na katawan. Tatanggapin namin ito, Panginoon Diyos, bilang pagkilala at pag-aalaala sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, na tiniis mo ang lahat ng hirap, lahat ng pasakit, pinasan mo ang aming mga kasalanan upang kami, O Diyos, ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Pagpalain niyo po ito sa aming buhay, O Diyos, at sa pagtanggap namin ito ay tinatanggap din po namin ang kagalingan ng lahat ng aming mga sakit at karamdaman. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus, sabay-sabay po natin kainin. Matapos magapunan ay hinawakan ni Jesus ang saro na naglalaman ng katas ng ubas na sumisimbolo sa kanyang banal na dugo na natigis at naglinis ng lahat ng ating mga kasalanan. Ayon sa aklat ng Leviticus, ang buhay ay nasa dugo. Kaya nga ibinuhos ni Kristo ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo upang hatiran tayo ng bagong buhay, isang buhay na walang hanggan. At ang sabi ng aklat ng Hebreo 9:22, kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya bago po natin inumin ang katas ng ubas na ito, ibahagi rin natin ang ating buhay sa ating mga kapatid at sabihin natin, ibinabahagi ko sa iyo ang aking buhay. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong banal na dugo na nabuhos at natigis sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain niyo po ito, O Diyos, sa aming pagtanggap. Naway maranasan namin, Panginoon, ang proteksyon ng iyong banal na dugo laban sa lahat ng kasamaan ng mundong ito. Kung papaanong iningatan mo ang iyong bayang Israel nung sila ay nasa Ehipsyo sa pagsapit ng anghel ng kamatayan, ang dugo ng kordero ang siyang naging tagapag-ingat sa kanila sa pamamagitan ng pagpapahid ng dugo nito sa bawat hamba at pintuan ng kanilang mga tahanan. Kaya gayon din naman, Panginoon, ang katas ng ubas na ito ang siyang magbibigay sa amin ng proteksyon laban sa lahat ng gawa ng kaaway. Salamat po, Diyos. Pagpalain niyo po ito at sabay-sabay po nating inumin, mga kapatid.
Praise God. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. At doon po sa lahat ng mga nasa live streaming, nawa ay nakasalo po kayo sa ating pong communion. Ha? Praise God. Andiyan po natin si Pastor Tony. Praise God. Purihin ang Diyos. Salamat, Pastor Manny, sa napakagandang mensahe ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Glory to Jesus. Hallelujah! So mga kapatid, dadako naman po tayo sa ating paghandog sa Panginoon. Maaari na po tayong tumayo at lumapit dito sa harapan para ibigay po ang ating mga handog at kaloob. At doon po sa mga kapatid natin sa online na gusto po ninyong tulungan ang ating ministry, meron po tayong GCash at meron po tayong Paymaya. At dyan po nakapost sa ating Facebook. Praise God. Hallelujah. At bukas po mga kapatid, ako po ay sa broadcast sa gabi ng ating ministry ng San Diyos Walang Imposible. No, alas 8 ng gabi, ako po yung inyong samahan sa ating pong online devotion po natin. Praise God. So dadako po tayo sa panalangin. Nandiyan si Brother Lloyd para ipag-pray ang ating handog. Amen. Manalangin po tayo. O Diyos Ama na dakila sa lahat, maraming salamat po sa iyong pagpapala, sa iyong biyaya na ibinibigay sa amin sa araw-araw, sa aming trabaho, sa aming kalakasan, O God. And Lord, patuloy ka namin pinapasalamatan sa lahat ng bagay na nadarama namin, anuman po mangyari sa mundong ito, O Lord. Ikaw pa rin ang aming Diyos na buhay, Diyos na tagapagligtas, O God. And Lord, magamit lamang ang biyayang ito sa iyong gawain, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. So tayo po ay magwawakas na sa ating gawain. Tayo po ay magsitayo ng lahat. At bago tayo mag-closing prayer, tayo muna umawit ng awit ng pasasalamat natin sa Diyos. Taas natin ang ating mga kamay. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Minsan pa. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa kalangit aawitin. Kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay. Sa'yo'y alay aming buhay. Langit aawitin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo sa amin. Tayo magpasalamat sa Panginoon, dakilang Diyos at mapagpalang Ama. Kundi kami po ay nagpapasalamat sa tagumpay ng gawain sa araw na ito. Nagpapasalamat kami sa iyong kapangyarihan, sa presensya na malayang gumalaw sa aming kalagitnaan. Maraming pong salamat.
sapagkat ngayong umaga maging ang lahat ng aming mga kahilingan, lahat ng aming mga prayer requests na aming pong itinaas, itinulog sa iyo, ay inyo pong tinugon at inabot sa umagang ito. Ganon din sa lahat ng aming mga kapatid na nakasubaybay po sa online, sa programang ito. Po'y nagpapasalamat sa bawat isa na sila po ay walang sawang nagiging kasama namin sa araw ng pagsamba kahit sila po'y nasa kanilang mga tahanan. Patuloy din po namin, Panginoon, tinataas sa panalangin ang lahat ng mga karamdaman na iyon ang pinagaling ngayong umaga. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, lahat ng aming pong mga kahilingan, ito man ay tungkol sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo, sa aming pong mga anak, sa aming pong personal na buhay. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat kayo ang Diyos na tumugon at umabot sa lahat ng aming mga panalangin. Kalakip sa aming panalangin na patuloy mo pong pagpalain ang ministering ito nang sa Diyos walang imposible at lahat ng iyong mga anak na tinawag sa gawaing ito mula sa mga pastor, sa lahat ng workers, music ministry at sa lahat ng mga kapatiran. Marami pong salamat sa aming mga kapatid na hindi nakadalo ngayong umaga. Dalangin po namin na silang lahat ay patuloy na nasa maayos na kalagayan at dalangin namin sa susunod na linggo ay amin po silang makasama, Panginoon. Patuloy din naming nilalakip sa panalangin, pagpalain mo po ang aming bayan at lahat ng mga namamahala sa aming pamahalaan mula sa aming presidente at sa lahat ng kanya pong nasasakupan. Marami pong salamat at amin na rin inilalakip sa panalangin na kami po ay magkaroon ng isang mapayapa at malinis na eleksyon sa darating na halalan. At ilagay mo rin po ang mga karapat-dapat na mga tao na dapat mamahala sa aming bansa. Ngayong umaga, Panginoon, sa aming pong pag-uwi at sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay, patuloy naming dalangin at inaangkin ng iyong basbas at bendisyon ay igawad mo sa aming lahat. Uuwi kaming matagumpay, uuwi kaming answer prayer, uuwi, Panginoon, ang bawat sa amin na masaya at punong-puno ng kagalakan sa aming mga puso. At loobin mo sa susunod na linggo, kami po'y muling magkasama-sama sa dakong ito, kasama ang aming mga kaibigan na patuloy po namin silang inaanyayahan at iniimbita na makasama namin sa dakong ito. Marami pong salamat muli ngayong umaga. Sa iyo po lahat ng kapurihan, kalwalatian, karangalan, kadakilaan, lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin sa mataas na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat magsabi ng malakas na Amen. Amen! Purihin ang Diyos. God bless mga kapatid. Party, kaya wag po natin kakalimutan